1:14 verse 6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Tayong lahat ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami sa inyong harapan upang humingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa blessing at sa araw-araw ng paggabay. Nawa ay kayo po magitna sa aming pananambahan at basbasan niyo po kami ng banal na Espiritu. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa safety po natin dahil wala pong napapahamak. At nagpapasalamat din po ako sa wisdom po na binibigay niya sa online classes na kahit mahirap ay nakakaya naman. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil po nakakapag-aral pa rin po tayo ng salita niya kahit po virtually na lang po. At nawa nga po ay maging ayos na rin po ang lahat upang magkita-kita na rin po tayo sa simbahan. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa lahat po ng blessings niya. At yung iba nga po ay hindi ko po na-expect. And thank you po sa Lord sa lahat-lahat. Pagpalain po nawa tayo ng Diyos at keep safe po sa inyo. In the secret, in the quiet place, in the stillness, you are there. In the secret, in the quiet hour, I wait only for you. 'Cause I want to know you more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want
Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh, your name, the name above all names. Oh, that's why we sing. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. Magandang araw ng pagsamba mga kapatid. Muli na naman tayong tutunghay sa ating pagbubulay ng kanyang mga salita na siyang pinakamahalagang bahagi ng ating pagsamba. Ngunit bago yan, kailangan natin munang dumulog sa ating Panginoong Diyos upang tayo ay manalangin. Banal na Diyos, Ikaw ang aming tanggulan, Ikaw ang aming pag-asa, Ikaw ang lahat sa amin at wala kaming ibang pwedeng asahan lalo sa ganitong panahon kundi Ikaw. Ikaw ay punong-puno ng katapatan, ng kabutihan, ng kahabagan at lagi naming nakakamtan ang aming mga basic na pangangailangan sapagkat ang mga ito ay iyong pinagkakaloob sa amin. Sa kabila ng lahat, hindi kami karapat-dapat sapagkat kami ay makasalanan sa aming bibig, sa aming salita, sa aming isip, sa aming pagkilos. Dear God, bagamat ganon ang kalikasan ng tao, nananatili kang mabuti sa amin. Sa araw na ito, hayaan mo pakinggan namin ang iyong salita upang kami mapuspos ng iyong banal na espiritu at makadagdag iyon ng kaalaman, ng kaunawaan upang kami ay ganap na maging karapat-dapat sa iyo. Saan kami man naroon ngayon, ano man ang aming ginagawa, sana po ay aming pahalagahan muna ang araw na ito ng pagsamba at sandaling huminto upang unahin namin ang makinig ng iyong mga salita. Mas pahalagahan namin to kaysa ibang bagay at bigyan ka namin ng kaluguran sa pamamagitan ng aming mataimtim na pagsambang ito. Samahan mo kaming lahat, iyong ipadala ang iyong banal na espiritu upang sa aming kalagitnaan ay maramdaman namin siya at siya ay mangusap sa amin, bigyan kami ng katalinuhan, ng bukas na puso upang maunawaan namin ang lubos ang iyong mensahe sa amin ngayon, sa panahong ito, sa araw na ito ng pagsamba. Ito po yung aming hinihiling, ito yung aming idinadalangin at hinihiling namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Muli, magandang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw na ito ay habang aking binubulay ang mga babasahin na pinagkukunan ko ng mga idea tungkol sa mga nais kong ibahagi sa inyo, ay nabuklat ko yung lumang Our Daily Bread. At nakita ko doon yung isang artikulo o isang devotion na ang tatak ay na ang pamagat ay Mayday.
Mayday. Itong Mayday, ito ay International Distress Signal. Kung nakakapanood kayo halimbawa ng pelikula at pagka merong mga nangyayaring digmaan o pag-atake o kaya ay may eroplano na nagkaroon ng trouble sa himpapawid, ang sinisigaw ng mga piloto o ng mga sundalo ay Mayday, Mayday. No. At ito ay inuulit nila ng 3 beses upang ipaabot sa mga nakakarinig na may isang emergency situation na nangyayari, mapanganib at kailangang maging handa ang lahat. Ang salitang ito ay ginawa noong 1923 ni Frederick Stanley Mockford, a senior radio officer at London's Croydon Airport. Ngayon, sarado na yung airport na yon. Ngunit nung araw ay busy ito sa mga maraming paglipad ng mga eroplano. At sabi ng National Maritime Museum ay inisip ni Mockford ang salitang Mayday mula sa salitang Pranses Maydes. Ewan ko kung tama yung aking pronunciation, na ang ibig sabihin ay help me. No. Alam nyo, pag binubulay ko itong mga awit o nagbabasa ako ng mga talata dito sa mga awit, lagi kong napapansin yung paghingi ng tulong sa Diyos, no? Pagkabutihan ng Diyos, no? Yung availability ng tulong ng Diyos. At dito sa mga awit 41 hanggang mula 1 hanggang 3, ang sabi rito, mga awit 46 mula 1 hanggang 3. Ang Diyos ay sa atin. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo may mayanig. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Kahit na magngalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig magimbal. Ito yung mga talata, isa sa napakaraming talata dito sa mga awit na nagpapahayag ng ever presence ng Panginoong Diyos sa ating buhay. At dito ay ini-encourage tayo na magtiwala sa Kanya sapagkat ang Diyos ang ating saklolo, ang ating kanlungan, at siya'y handa upang tayo tulungan. Kung ganon, hindi tayo dapat matakot. At pag pinagpatuloy natin, sabi niya, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal, kahit namang magngalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig at magimbal. So ito ay ekspresyon ng isang napakatinding panganib, nakakatakot na pangyayari na ipinapahiwatig sa atin. Ano man ang matinding panganib at nakakatakot na pangyayari na ating maranasan, ang Diyos ang lakas natin at ang ating kanlungan. Handang saklolo kung may kaguluhan, di dapat matakot, mundo'y mayanig man. Ganyan katindi ang pangako ng Diyos sa atin. At
Hindi ito basta pangako sapagkat gaya ng nasabi ko nung nakaraang Huwebes, ay hindi lamang basta nangangako ang Diyos, kundi siya'y tumutupad sapagkat ang mga ito ay karanasan natin. Na kapag tayo ay may ipanalangin, na may pananampalataya, ito ay kanyang diringgin lalo't kung sa ating ikabubuti. Si Haring David, sa buong buhay niya, marami siyang naranasang mga life-threatening situations na para bang wala nang pwedeng labasan pa. No way out. Okay. Pero mababasa rin natin sa mga salmo na sa panahon ng mga madidilim na oras, darkest hours ni David, siya ay may tiwala sa Panginoon. Sabi niya, dinggin mo ang aking panalangin, O Diyos, makinig ka sa aking mga iyak at mahabag ka sa akin. Kapag ka ako ay nasa panganib, tinutulungan mo ako. Tinatawagan kita dahil ikaw ay tumutugon sa akin. No. Yun ho yung nasa Psalm 86, 6-7. No. So, sa kabila ng matitinding panganib, mga life-threatening situations na para bang wala nang pwedeng maging lunas, ay buong buo ang tiwala ni Haring David sa ating Panginoong Diyos sapagkat pinanghawakan niya yung kanyang pangako at hindi siya nabigo. Ang isa pang maganda dun sa aral tungkol kay Haring David ay yung siya ay nagtitiwala sa Diyos even beyond the immediate danger. Kahit na wala pa siyang nakikitang panganib, ay nagtitiwala na sa Diyos. At katunayan, sinasabi niya, teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan, Panginoong Diyos, upang ako'y magtiwala sa iyong katapatan. Bigyan mo ko ng pusong hindi nag-aalanganin, undivided heart. At sana ay matakot ako sa iyong pangalan. Gusto niya na kahit sa kanyang paglalakbay may panganib o wala, ay hilingin sa Diyos na samahan siya. Ituro sa kanya yung tamang daan para siya ay hindi mapahamak. Consistent siya na lumalakad kasama ang Diyos. Hindi siya nagkaroon ng mga hindi siya naging nakalimot sa kabutihan ng Diyos, sa katapatan ng Diyos, bagkos ay pinanghawakan niya ang katapatan ng Diyos. Yung ating mga mahigpit na pagsubok ay pwedeng siyang maging daan upang magkaroon tayo ng mas malalim na relasyon sa Diyos. At ito ay nagsisimula kapag tinawagan natin siya upang himingin ng tulong dahil tayo ay nasa panganib at upang tayo ay samahan niya bawat
araw. Doon sa ating mga talata ngayon ay sinasabi na ang mga awit 46 ay isang napakalakas na message o mensahe ng Biblia na nagpapaalala sa atin na kahit sa panahon ng mga panganib, ang Diyos ang ating kalakasan, no? Siya rin ang ating tanggulan. God is our refuge and strength. Hindi po sinasabi ng o ipinapangako na there will be absence of calamity, no, kapag ka ikaw ay isang mananampalataya. Pero ang sigurado, ang Diyos ay nangangako at tapat sa kanyang pangako sa mga panahon ng pagsubok. Yung mga nagdaang malalakas na bagyo at pagbaha katulad ng Ondoy, Pablo, yung pagsabog ng Antal Volcano, at recently itong COVID-19, no, hindi yan ang mga huling krisis na ating mararanasan, no. Pero lagi tayong pwedeng umasa o dumepende sa ating Diyos kapag ka ang mga trahedya ay dumating sa ating buhay. Sa panahong ito, marami sa atin yung natatakot, nag-aalala, nababahala para sa kinabukasan. Ano pa nga ba ang naghihintay sa atin? Ano pa nga ba yung pwedeng dumating na mas mahigpit pa sa COVID-19 na pwedeng magpahinto sa buong mundo? Hindi po natin alam, mga kapatid. Ang tanging alam natin ay bilang mga mananampalataya, meron tayong Diyos na mabuti, no, consistently good, no, nagbibigay ng probisyon, nangangalaga sa atin, nagmamahal sa atin, etc. etc. Yon ang alam natin, at dahil doon magtitiwala tayo palagi sa Diyos na yan kahit na ano ang mangyari. At marahil sa panahong ito ay lagi nating nakikita yung mga negatibong bagay na pwedeng mangyari. Nabasa ko sa Facebook post yung the power of positivity, no, yung bang kailangan maging positibo tayo sa ating buhay, no. Ang sabi dun sa post na nabasa ko, may isang lalaki na may 3 buhok. Siya ay masaya dahil nasusuklay niya yung kanyang buhok. Pero isang araw nalagas yung isang buhok, so 2 na lang ang natira. Siya ay natutuwa pa rin sapagkat nalalagyan pa rin niya ng ayos yung kanyang buhok, o naaayos pa rin niya yung kanyang 2 buhok. Pero nung isang araw ay nalagas na naman yung isa. Siya ay natutuwa pa rin sapagkat kahit iisa na ang kanyang buhok ay nasusuklay pa rin niya ang kanyang buhok. Ngunit isang araw paggising niya, wala na yung kaisa-isa niyang buhok. Ang sabi nung tao, nung lalaki, masaya pa rin ako dahil wala na akong buhok na poproblemahin. Ito po yung power of positive thinking, no, na dapat ay nasa mindset o mindset ng isang mananampalataya, na bagamat alam natin na may mga panahon ng pagsubok, positibo pa rin tayo na mapapagtagumpayan natin ito at darating din tayo sa panahon na maliwanag ang sikat ng araw dahil tayo ay itinawid
ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa ating pang-araw-araw na buhay, maraming karanasan na may pagsubok, mayroong sakit, mayroong kawalan ng makakain, mayroong pamumroblema sa pag-aaral ng mga anak at iba't iba pa. Ang lahat ng ito ay hindi may iwasang mga normal na karanasan ng tao. No? Walang exempted dyan. Yun namang mayayaman, pwedeng hindi ganyan ang pagsubok. No? Maaring sila ay sumasapit dun sa pagsubok tungkol sa kanilang negosyo. Marahil meron silang mga anak na adik o kapamilyang adik. No? Marahil yung kanilang kumpanya ay namumroblema dahil may kaguluhan ang union. No? Iba't ibang uri ng pagsubok, mahirap at mayaman. No? Ngunit ang lahat ng mananampalataya, mahirap o mayaman, ay makakaasa na kapag sila ay nagtiwala sa Panginoong Diyos, daraanan natin ang mga pagsubok, bakit hindi? Samantalang ang mga yan ay natural sa buhay. No? Ngunit isang bagay lamang ang tiyak natin, na kailanman hindi tayo aabandonahin ng ating mapagmahal, ng ating mabuting Diyos. Kaya mga kapatid, huwag nating sayangin ang ating panahon sa mga bagay na negatibo. Huwag nating takutin ang ating mga sarili dahil ang mas tinitingnan natin at binibigyan natin ng pansin ay yung mga bagay na negatibo. Sa halip, maging positive thinker tayo. Tingnan natin ng may kagandahan ang mga pangyayari o hanapin natin ang maganda sa mga nangyayari. Sa tingin nyo ho ba sa panahon ito ng pandemya walang magandang nangyari? Marami rin po. Suddenly, ang tao ay huminto sa kanilang mga aktibidad at naalala na kailangan nila ang tulong ng Diyos. Ang sabi, marami na raw ngayon ang naging espiritual, mapanalanginin, mapagbasa ng Biblia, palasimba. Sa side ng ekonomiya, dati ang mga Pilipino ay walang masyadong entrepreneurship spirit, hindi masyadong mahilig sa negosyo, pero ngayon makikita natin na ultimong mga ordinaryong tao ay umiisip ng paraan upang kumita ng pera, magnegosyo ng kaunti sa online man o doon sa harapan ng bahay magtinda. So natututo ngayon ng ibang pamamaraan ng ikabubuhay ang maraming tao. At marami pang ibang mga positibong karanasan. Ang pwede nating sabihin na nangyari sa panahon ito ng COVID. At isang bagay pa ang nakita ko na sa kabila ng 6 na tayong buwan na nasa ganitong kalagayan, ay nagpapatuloy pa rin ang buhay. Mahirap, ngunit kapag tayo ay may malaking pananalig at tiwala sa ating Diyos, tiyak na ang mga ito ay ating mapapagtagumpayan. At ang isang pinakamagandang pwedeng mangyari sa atin mga kapatid ay yung bang kapag natapos na ang pandemya, ano pa kayang pagsubok ang hindi natin kayang harapin? Hindi ko sinasabing welcome pa ang mga pagsubok, pero hindi natin masabi kung ano mangyayari. At dahil tayo ay pinanday ng ating karanasan sa pandemya at tayo ay
pinanday sa ating pananampalataya, naging matatag tayo sapagkat nakita natin ang pagkilos ng Diyos. Ano pa kaya ang mga pagsubok na hindi natin kayang pagtagumpayan? Ang kailangan po natin sa lahat ng panahon, maganda o hindi ang sitwasyon, ay lagi tayong kumapit sa ating Panginoong Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya at lagi nating hilingin sa pamamagitan ng panalangin ang Kanyang pagtugon, ang Kanyang pangalaga, ang Kanyang pagbibigay ng probisyon, ang Kanyang pagpapagaling, ang pagbibigay niya ng pagkakataon upang tayo makatulong din sa ating kapwa. Ito yung aking karanasan bilang isang guro at nakita ko na walang duda napakabuti ng Diyos. Hindi niya ako pinababayaan. Kayo rin, alam kong yan din ang karanasan ng mga mananampalataya. Lalo na yung mga mananampalataya na hindi nagiging maligamgam, yung hindi nagiging mahina kapag ka may dumating na kaunting suliranin, bagkus lalong nagiging malakas at lalong kumakapit sa Diyos sapagkat mas nararamdaman niya na mas kailangan niya ang Diyos sa panahon ng panganib, sa panahon ng problema. Magkaganon man, sana mga kapatid maging consistent tayo sa ating pananampalataya. Ano man ang sitwasyon, maganda o hindi, lagi tayong maging malapit sa Diyos. Lagi nating i-practice ang ating pananampalataya. At nang sa ganon ay patuloy din tayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Uulitin ko lamang babasahin ko lamang yung Kabanatang 47 sa mga awit mula 1 hanggang sa mga sumusunod. Ang sabi rito, kataas-taas ang puno. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na si Yahweh, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan, tayo pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay mamamahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan at ang lupang minana ng mga hinirang. No. Ito ay mga salita ng pangako na napakagandang pakinggan, nagbibigay ng pag-asa at nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang maging positibo sa ating mga pananaw sa buhay, sapagkat ang banal na kasulatan ay naglalaman ng napakaraming talata na pag ating binasa, lalo ng mga awit, ay magbibigay talaga sa atin ng lakas, no, ng mas matinding pananampalataya, ng pagtitiwala at pag-asa, dahil ang Diyos natin ay mabuti at siya ay hindi nagpapabaya sa ating lahat. Kaya lalo na sa panahong ito ng pandemya, mga kapatid, kumapit tayo sa Panginoong Diyos. Hilingin natin na isang araw dumating na yung gamot na ating hinihintay. Maliban pa doon ay wag sanang dumating pa ang mga ibang pagsubok at yung mga iba pang pagsubok na naranasan ng mundo at ng ating bansa ngayon ay magkaroon ng kalutasan, katulad ng digmaan, kagutuman, no? Yung global warming,
yung pagkawasak ng kalikasan. No? Ang mga yan ay beyond our control, hindi natin kaya. Ngunit ako'y naniniwala na kapag nanangan tayo sa ating pagtitiwala sa ating Diyos, ay muli niya tayong pagkakalooban ng isang bagong daigdig, isang mapayapang daigdig, isang masaganang daigdig, isang masayang daigdig. Walang pandemya, walang karamdaman, walang digmaan, walang kagutuman. At ito ay pwedeng mangyari, inaasahan natin mangyari sa panahon na ito habang tayo ay nabubuhay. Kaya mga kapatid, kapit lang at magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa mga salita mo na dinala sa aming lahat. Naging malinaw sana sa amin na wala kaming dapat katakutan sapagkat lagi ka naming kasama at batay sa aming karanasan, ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti, patuloy mo kaming minamahal regardless sa kung anong klaseng tao kami. Ngunit nais naming humingi ng tulong na baguhin mo kami upang kami ay maging karapat dapat na mananampalataya, upang lalo naming makamtan ng may kasaganaan ang iyong pag-ibig sa amin. Humihingi kami ng kapatawaran sa paulit-ulit naming kasalanan. Nagpapasalamat kami sa lahat ng biyaya ng buhay na kaloob mo sa aming lahat. Nawa, O Diyos, ay maging salamin namin ang mga ito upang pagbutihin namin ang aming relasyon sa iyo at unahin ka namin palagi sa aming buhay. Sa panahong ito ng mga pagsubok, patatagin mo kami sa aming pananampalataya. Gawin mo positibo ang aming mga isip at nang makita namin ng maliwanag ang iyong mukha na nagpapahayag ng iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Dear God, tulungan mo ang buong mundo, ang mga pamahalaan, ang mga frontliners, ang mga nagkasakit na ng COVID, pagalingin mo sila. Ang mga hindi pa nahahawahan, ang mga mamamayan, sana ay iligtas mo sila sa kapahamakan at malayo sila sa pagkahawa ng COVID-19. At yung mga iba pa na may mga iba't ibang iniindang sakit, pagalingin mo po sila. Inyo pong tulungan ang aming mga nakatatanda upang makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit. Ang mga bata, inyo pong ipag-adya sa mga karamdaman at inyo pong kasangkapanin ng kanilang mga magulang upang maalagaan ang mga bata ng husto upang hindi magkasakit. Tulungan mo ang mga batang nag-aaral
na ang sinusunod ay ang new normal. Alam namin hindi ito madali dahil kailangan ng teknolohiya, pero sana o Diyos ay walang mga bata na mahinto sa pag-aaral dahil sa kahirapan ng buhay. Sana po ay tulungan mo ang mga magulang at gumamit ka ng mga individual upang makatulong sa mga nangangailangan. Bigyan mo ng kapayapaan ang aming daigdig. Bigyan mo ng pagkakaisa ang aming mga pinuno. Bigyan mo ng kaunlaran ng aming mga bayan. At nawa o Diyos, hindi kami sa mga material na bagay tumingin lagi, kundi sa pag-ibig na mayroon ka sa bawat isa sa amin upang makita namin na hindi kami pwedeng umasa lamang sa mga material na bagay, kundi sa iyo mismo o sa iyo lamang kami magtiwala. I-bless mo ang mga sumapit sa kaarawan, ang mga may pinagdiriwang na mga okasyon. Pagpalain po silang lahat at maraming panawang kaarawan at mga okasyon ang dumating sa kanilang buhay. Kami ay samahan mo sa mga ginagawa namin at pagtagumpayin mo kami, at kami nawa ay maging asin at ilaw ng sanlibutan ito. Alagaan mo po ang mga nasa ibang bansa naming mga kapatid at ang mga naghahanap buhay doon, ang mga OFW. Inyo po silang ipag-adjust sa karamdaman at maligtas sa mga panganib ng COVID. Dear God, sa buong isang linggo nawa ay makatawid kami sa mga pagsubok ng buhay, at sa darating na linggo ay muli na naman kaming magsama-sama sa isang virtual worship at mapatunayan namin ang iyong katapatan. Maraming pong salamat sa iyo sa lahat ng iyong kabutihan sa amin. Ito ang aming panalangin, ito ang aming hinihiling, at ito hinihiling namin sa dakilang pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. At ngayon, mga kapatid, sumainyo ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, ang pagliligtas ng Panginoong Jesus, at ang gabay ng banal na Espiritu Santo mula ngayon at magpakailanman. Amen. Salamat po mga kapatid sa inyong pakikisa sa ating pagsamba. Hanggang sa muli po, mag-ingat tayo at naway ating sundin ang buong disiplina, ang mga health protocols, at kung sakaling tayo ay magsasama-sama ng pakikinig ng virtual worship sa simbahan, ay atin pong tandaan na merong required number lamang. Hanggat maaari walang mga maliliit na bata, at saka may social distancing, may face mask o kaya ay face shield, at saka face shield, at merong alcohol, no. Akin ang pinaalalahanan tungkol dyan si kapatid na Grace, at sana sumunod tayo sa mga protocol upang kung sakaling kayo ay sasamba ng sama-sama sa virtual worship ay hindi tayo mapuna ng ating barangay. Importante na ang mga taga-taong simbahan ay siyang unang nagpapakita ng disiplina. Salamat po kay Grace sa kanyang pag-i-edit ng ating mga video, at tumulong po tayo, lalo na ang mga kabataan. Magpadala kayo ng inyong mga testimonies, kahit 3-minute testimony
o kaya ay ang inyong mga awit. At ito ay idiretso nyo kay Ate Grace sapagkat siya ang mag-i-edit ng ating mga video ng pagsamba. Marami pong salamat. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Amen.